Price war sa negosyo. Ikaw ba isang entrepreneur o isang negosyante na nagmamay-ari ng isang restaurant, hardware, sari-sari store o kaya naman ay bakery? At gusto mong malaman kung paano ka maapektuhan ng price war sa negosyo? Kaya halika, samahan niyo ako. Ako si Billy Sioson, dating OFW sa United Arab Emirates at ngayon ay isa ng entrepreneur dito sa Pilipinas. Bago ko po ito simulan, meron akong kwento. Nung nagsisimula ako ng negosyo dito sa Pilipinas, ang putok na putok nun ay yung mga milk tea. Halos kada kanto ay meron ng tindahan ng milk tea. Naging maayos naman yung competition nila nung mga panahon na yon dahil halos lahat naman sila ay pantay-pantay na bumebenta. And then, hanggang sa dumating nga yung pandemic, okay pa rin naman sila. At nung natapos na yung pandemic, meron akong nakita na tindahan ng milk tea na nagbagsak ng presyo. Bigla na lang naging 49 yung presyo nila at 29. Pagkatapos nun, dumami rin yung branches nila. Marami ako nakita sa Malabon, Caloocan, dito sa Pulo. So, bigla talagang dumami yung branches ng milk tea na nagbagsak ng presyo kasi dumami rin yung mga customer nila. So, ang nangyari, ang napansin ko, yung iba rin nga nagtitinda ng milk tea, nagbagsak na rin ng presyo. Sumunod na sa presyo ng 49 at 29. Meron din namang mga milk teahan na hindi nagbaba ng presyo. So, ang nangyari, lumipas pa yung taon, naapektuhan na yung mga hindi nagbagsak ng presyo. Hanggang sa nakita ko nga na nagsara na sila. Yun namang mga bumaba ang presyo, nandito pa rin sila ngayon sa market, pero ang napupuna daw nila ay hindi sumasapat yung kita nila kasi nga maliit yung pinakatubo. Lalo na ngayon, nagtaasan ng bilihin, so apektado rin sila. So hindi rin talaga nagiging sulit yung pagod at paghihirap nila dun sa negosyo kasi nga maliit yung kita. Bukod dun sa milk tea, meron ding mga sari-sari store. Kadalasan nga yung mga sari-sari store talaga ang naglalabanan sa presyo. Meron nga dito malapit sa amin, magkatabi lang sila. So nangyayari, nagpapababaan sila ng presyo. Nandiyan pa naman sila, kaya lang, ang nakikita ko pareha sila nahihirapan kasi sobra yung pagod nila pero maliit yung kita. Ang lamang nga lang ng isa ay yung upa sa pwesto, hindi na sila nagbabayad dahil sa kanila. Marami pang ganyan kasi kahit sa hardware, sa junk shop, ganun din. Naglalabanan din sila sa presyo. Pero marami rin ako nakikita na nagsasara sila. Kahit ako mismo sa negosyo ko, apektado rin ako ng pagbagsak ng presyo ng ibang bakery, pero hindi ko na sila sinundan. Ang katunayan nga, yung ibang bakery dito, nasa 3 pa rin yung mga tinapay na itinitinda nila. Ako 7, 7 pesos. Sa Pandesala, ako rin yung unang bakery dito na nagtaas ng presyo, sumunod na lang sila. So, hindi ko talaga maget yung point na magbabagsak ka ng presyo tapos para dumami yung benta kasi hindi rin talaga siya kikita eh. Hindi rin sumasapat. Kahit nga ako nasa mataas na price medyo nagagahol pa rin minsan kasi pagka merong stocks na natulog, tapos meron ka namang bibiling ibang produkto, nandun yung pera. Maliit yung margin. Lalo ngayon, yung bilihin, napakataas. Ang presyo ng bill ng kuryente tumaas, ang tubig tumaas, pagkain tumaas, lahat na. Hindi na sumasapat. Kaya kanina lang may nadaanan kami sa bakery. Ang price daw ng mga tinapay ay 3, maliliit naman. Pero hindi ko rin talaga maisip kung bakit magninegosyo ka alit ng kita mo. Dapat bawiin mo sa ganda ng produkto mo, ganda ng quality, presyohan mo na ng tama. At paano ito makakaapekto sa negosyo? Nabanggit ko na nga rin kanina, yung hindi sulit yung kinikita mo dun sa pagod at effort na ibinibigay mo pag nagninegosyo ka at mababa ang margin mo. Kasi mahirap ang negosyo, lalo na sa amin, maaga kang gigising, late ka na matutulog, mainit sa bakery, pawisan ka maghapon, tapos maliit lang yung margin mo.
hindi talaga hindi worth it yung yung pagod sa liit ng kikitain mo. Tapos yung stocks nga 'pag natulog, minsan kasi ah, bibili kami ng mga gamit sa pang-egg pie, tapos hindi siya bebenta, matutulog yung yung puhunan mo dun. Hindi kaagad nakaka-circulate. Kahit sa soft drink, sigarilyo minsan nararanasan namin 'yan. Kaya lang ngayon, sa sigarilyo meron meron na kaming, pre-sale dun kaya medyo, mabilis yung ikot ng pera. Kumbaga wala pa kaming binabayaran, umaandar na yung kita namin doon. Sumunod yung marami kang pinapasahod. Naku, yan po ngayon yung nangyayari kadalasan. May pasasahurin kang tao, maliit yung kinikita mo, kinakain lang nung pasahod mo sa tao. Ah, Sigurado po ako, hindi lang ako ang nakakaranas niyan. Marami rin sa inyo nararanasan niyan na bumibenta ka naman, pero nasi-short ka sa puhunan. Yan po yung mga senaryong madalas naming nararanasan sa mga araw na ito. Sumunod yung pag-upa ng pwesto. Kadalasan po yung renta natin, yan talaga yung pinakamalaking gastos natin. May mga establishment na umuupa ng 7,000, 10,000, 20,000. Sigurado po ako, yun na kagad yung pinakamalaking expenses nyo dun sa mga kikitain nyo sa araw-araw na benta nyo. Sumunod naman yung yung pagka nagsabay-sabay naman lahat, ang pinakamasakit po dito yung magsara na yung kailangan niyo ng isara yung business ninyo. Ngayon po, napakarami pong nagsasarang negosyo dahil siguro nga hindi na nakakabenta, maliit yung kita. Kaya naman po naniniwala ako na hindi dapat tayo sumasabay sa pababaan ng presyo para makabenta lang ng marami. Kasi siguro yung iba po naniniwala pa dun sa kasabihan ng mga Chinese na kahit 5 lang ang tubo, basta mabilis yung benta, hindi na po nababagay yun sa panahon natin ngayon dahil ang piso nga po kahit isang candy hindi na makabili. Kaya imbis na kumita tayo sa negosyo na nagiging dahilan ng pagkalugi natin, pagbutihan na lang po natin yung mga products na ibinebenta natin para naman mapresyohan natin sila ng mahal. Kasi kahit po mahal yan, bibili at bibili naman ng customer yan. Ang nangyayari lang po, natututo yung mga customer natin na bumili ng mura kasi may nagbebenta ng mura kahit mababa ang quality. Bakit ko po ito ginagawa? Gusto ko pong maimulat ang mga negosyanteng Pilipino na hindi po pababaan ng presyo ang labanan sa merkado. Ay pagandahan ng produkto at pataasan ng quality para kahit magbayad sila ng mahal, masasatisfied naman po sila dun sa mga produktong binibili nila sa atin. Kaya samahan po ninyo ako na magtulungan tayong mga negosyante para naman makatawid tayo sa mas mataas na level na pagninegosyo. Pag nag-business po tayo, hindi lang po magninegosyo ka tapos na. Dapat po maitawid natin yan sa susunod na level na pagninegosyo para naman mas gumanda pa po ang takbo ng business natin. At pagbutihin natin ang ating mga trabaho, siguradong magbubunga din po ito. Yung bunga po ng pinagpaguran natin, mas marami po tayong matutulungan na tao at mga kapamilya natin. Tuwing magtatrabaho kayo, lagi ko pong sinasabi, nasa Colossus 3:23, magtrabaho kayo na parang naglilingkod kayo sa Diyos at hindi sa tao. Lagi ko pong binabanggit yan kasi dyan po talaga ako na-inspired nung ako'y namamasukan pa dyan sa ibang bansa. At kahit dito nung nasa Pilipinas ako ay naging ko naman po, hindi ko pa alam yung verse na yan, pero nagtatrabaho po ako ng mabuti para maging maayos yung buhay natin kasi may natututunan po tayo doon. Yung po nga palang bakery namin ay located dito sa Arcumbato, Navarrete Street. Sa pagitan lang po siya ng Generic Pharmacy at Alphamart Arcumbato. Alphamart, Generic, baka naman. Dito lang po kung magagawi kayo, pwede kayong mamili ng mga tinapay namin. Ang
pinupush ko po muna ngayon is yung bonds namin kasi marami po talagang positive feedback doon. Gumawa nga din po pala ako ng group na Balikbayan International na ang layo ko po ay gusto kong matulungan yung mga OFW na gusto nang umuwi sa Pilipinas at magsimula ng kanilang negosyo. Pero kung hindi naman po kayo OFW at gusto niyo magsimula, pwede po kayong sumali doon at mag-message lang po kayo at siguradong magre-reply po ako doon. At sa susunod na mga pagkakataon ay magkakaroon po tayo ng meet and greet para kung meron po kayong mga katanungan ay akin po kayong paglilingkuran. At muli po, ako si Billy Sioson na makakasama nyo sa pagbabago ng mundo. Maraming salamat po.